Magandang araw sa'yo. Naisip mo na ba, paano pa talaga pinapatunayan sa korte yung psychological anguish? Lalo na kung, alam mo yun, ang daming nangyari sa biktima, pero iisa lang na insidente yung nasa kaso. Oo nga eh. Yan yung isang malaking tanong. Hihimayin natin ngayon ang isang mahalagang desisyon ng Korte Suprema tungkol dyan. Base ito sa mga documents na hawak natin. Tama. Ito yung kaso ni XXX 2016-9020 laban sa People of the Philippines, GR number 2016-9020 na lumabas noong March 27, 2023. Ang titingnan natin dito, bale, ay kung bakit kahit may conviction na sa baba, na-acquit pa rin siya sa Korte Suprema para sa kasong paglabag sa VAWC, yung RA 9262. Interesting ito. Sige, simulan natin. Ano ba yung mga pangyayari dito? May dalawang kaso, tama ba? Oo. Dalawa, parehong sa ilalim ng Section 5I ng RA 9262, isinampalaban sa petitioner. Yung asama. Yung una, Criminal Case 13025 tungkol sa kakulangan daw sa financial support simula January 2019. Okay. Tapos yung pangalawa. Yun yung Criminal Case 13026. Ito yung sa di umano'y pagpapalayas niya kay AAA26192, yung misis at sa anak nila. Nangyari daw ito noong May 2017. At ito raw yung nagdulot ng psychological at emotional anguish sa kanila. Grabe. Pero teka, base sa testimonya ni AAA26192, hindi lang pala yung pagpapalayas yung issue, di ba? Parang ang dami pa niyang nabanggit. Oo, marami pa siyang kinuwento, yung pagtatrabaho niya sa Hong Kong kasi walang stable na trabaho si Mister. Tapos, kinuha daw nung petitioner yung panganay nila nang walang paalam. Parang ginamit pa daw yung data para makahingi ng pera. Nako. At saka yung mga, alam mo na, masasakit na salita. Palagi daw siyang minamaliit. Bobo, buwiset, wala kang alam, mga ganon. May testimony pa nga ng psychologist si Mondares. Oo. Ano yung sabi ng psychologist? Sinabi niya na si AA26-1920 nagkaroon ng major disorder. Ito raw ay dahil sa mga abuso at pagpapabayaan na naranasan niya mula sa asawa. So yung psychological anguish dito, hindi lang basta lungkot, kundi matinding paghihirap talaga ng isip at damdamin. Okay. Pero siyempre, may depensa yung petitioner, yung asawa. Ano naman ang sabi niya? Depensa niya, una, nagbibigay naman daw siya ng 5,000 pesos monthly. May kasunduan pa nga raw sila tungkol dito sa BFP, Bureau of Fire Protection, kung saan siya nagtatrabaho. Okay, sa financial support yon. Dun sa pagpapalayas. Itinanggi niya yon. Ang sabi niya, hindi niya pinalayas. Kusa daw umalis yung mag-ina kasi nagkaroon sila ng matinding away. Tungkol daw sa pera yung pinag-awayan nila. So away pera ang ugat daw. Paano yun nilaro sa korte? Ano naging desisyon ng RTC? Sa RTC, yung Regional Trial Court, na-acquit siya dun sa kasong financial support, yung criminal case 13025. Sabi ng RTC, hindi napatunayan na sinadya niya o may masamang intensyon yung hindi pagbibigay o yung kulang na pagbibigay. Okay. Pero yung sa psychological anguish dahil sa pagpapalayas. Yun, dun siya na-convict sa criminal case 13026. Sabi ng RTC, napatunayan daw yung psychological anguish dahil sa pagpapalayas at ito kinatigan pa ng Court of Appeals ng CA. So RTC convicted, CA affirmed. Pero pagdating sa Korte Suprema, binaliktad. Dito na talaga yung pinaka-crucial na part. Bakit? Bakit inacquit ng Korte Suprema? Kasi ang focus ng Korte Suprema napaka-espesifiko doon lang mismo sa nakasulat sa information ng Criminal Case 13026, yung act ng pagpapalayas noong May 2017. Okay, so tiningnan lang nila yung isang insidente na yon. Eksakto. At dalawa yung naging major points nila.
Una, sabi nila, kulang daw yung direktang ebidensya na naguugnay specifically doon sa pagpapalayas noong May 2017 bilang sanhi ng major disorder ni AA261920. Kahit may findings na yung psychologist. Oo, kahit meron nun. Ang sinasabi ng korte, yes, may major disorder, pero napatunayan ba ng prosecution na yung particular na insidenteng yon ng pagpapalayas ang direktang sanhi? Sabi nila hindi raw malinaw. Pwede kasing yung buong pattern ng pang-aabuso over the years ang dahilan. Walang malinaw na nexus, kumbaga, sa specific act na yon. Okay, lack of direct causation for that specific act. Ano yung pangalawa? Ito yung mas mabigat. Parang ito yung pinakasentro. Kailangan daw patunayan ang mens rea, yung criminal intent. Binanggit pa nila yung kaso ng Asharon versus People. Mens rea. So yung intensyon? Oo, yung masamang intensyon. Sabi nila, ang mga krimen sa Section 5I ng RA 9262 ay mala in se. Hindi sila mala prohibita. Teka, ano nga ulit yung pinagkaiba nun? Mala in se versus mala prohibita? Yung mala in se, ito yung mga krimen na likas na masama, tulad ng pagpatay, pagnanakaw. Kailangan mong patunayan na may masamang intensyon yung gumawa, yung mens rea, bukod pa sa ginawa niya yung akto, yung actus reus. Okay, gets. Yung mala prohibita naman, ito yung mga gawa na ipinagbabawal ng batas kahit hindi likas na masama. Halimbawa, traffic violations. Dito, kahit wala kang masamang intensyon, basta ginawa mo yung ipinagbabawal, may sala ka na. Actus reus lang sapat na. Malinaw. So sabi ng Korte Suprema, yung Section 5I ng VAWC ay mala in se. Kailangan ng mens rea. Exactly. Kailangan daw mapatunayan na sinadya ng akusado na magdulot ng mental or emotional anguish sa biktima gamit yung particular na act na yon, which is yung pagpapalayas. At sa kasong ito, ano ang nakita nila tungkol sa intention? Ayon sa ebidensya, pati na rin sa testimonyo mismo ni AA269120, lumabas na yung pag-alis nila noon parang resulta lang ng biglaang galit ng petitioner. Nag-away kasi sila ng matindi tungkol sa pera. Hindi daw ito planado, hindi daw ito isang, kumbaga, calculated act para sadyang saktan yung damdamin ni Mrs. So parang heat of the moment, ganon. Hindi yung planadong pananakit ng damdamin. Parang ganun ang interpretasyon dahil hindi napatunayan yung mens rea, yung sadyang intensyon na magdulot ng anguish through that specific act, nagkaroon ng reasonable doubt. At pag may reasonable doubt? Pasok yung prinsipyo ng in dubio pro reo. Anumang pagdududa dapat pagor sa akusado, kaya ang resulta, acquittal. Napakalinaw ng paliwanag niyan. So grabe, ang laki pala ng implikasyon nito. Ibig sabihin, hindi porket may pattern of abuse at may psychological damage, automatic na conviction na para sa lahat ng isasampang kaso under Section 5I, lalo na kung specific act ang nakalagay sa information. Tama ka dyan. Kailangan talaga yung ebidensya nakaangkla doon sa espesipikong akusasyon sa information. Yung ugnayan ng act, ng intent, kung required, at ng resulta, yung anguish, dapat malinaw para sa particular na kasong yon. Ano yung mga pinaka-importanting legal doctrines na maha-highlight natin mula sa kasong ito para mas maintindihan pa ng mga tagapakinig natin? Okay, siguro tatlo yung pinaka-key dito. Una, yung right to be informed. Basic right yan ng akusado. Mahahatulan lang siya based sa kung ano yung eksaktong naka-charge sa kanya sa information. Hindi pwedeng, by the way, nahatulan din siya para sa ibang mga abuso na lumabas lang sa testimonya pero wala sa sakdal. Makes sense. Kailangan alam niya kung ano yung depensa niya. Ano pa? Pangalawa, yung binanggit natin kanina, mens rea sa VAWC Section 5I. Nilinaw ng Korte Suprema dito na kailangan ng criminal intent. Hindi ito malum prohibitum. Kailangan patunayan na sinadya niyang magdulot ng psychological anguish gamit yung aktong isinakdal. Okay. Napaka-importante niyan para sa prosecution. Kailangan nilang patunayan yung estado ng pag-iisip ng akusado. Oo. At pangatlo, yung laging nariyan. In dubio pro reo. Kapag ang ebidensya ay may kulang, may alinlangan,
may pagdududa na hindi na-resolve, ang batas ay pumapabor sa akusado. Kailangan ng proof beyond reasonable doubt para sa conviction. Maraming salamat sa malinaw na paghimay na yan. So, ang tanong na iiwan natin sa iyo na nakikinig. Sa tingin mo, ano ang epekto ng desisyong ito sa paghahain at pagpapatunay ng mga kaso ng psychological violence sa ilalim ng VAWC law? Paano masisiguro ang hustisya kung ganito kahigpit ang requirement sa paglink ng specific act, intent, at anguish? Magandang tanong yan para pag-isipan. Pwede mong i-share ang iyong mga saloobin o insights dyan sa comment section at kung nakatulong sa iyo itong ating talakayan, huwag kalimutang i-click ang like at favorites. At para lagi kang updated sa mga susunod pa nating pagtatalakay ng mga mahalagang kaso at kaalaman, mag-subscribe ka na. Hanggang sa muli!